Magandang araw po sa lahat ng aking listeners. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Hindi ka pa rin nagbabago, Luis. Napakaganda at bango mo pa rin. Habang ang mga kamay niya ay nasa ibabaw ng aking hita. Diretso lang ang tingin ko sa mga sasakyan na nasa aming harapan. Kita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagtitig niya sa akin. Baka hindi ko mapigilan. At ora mismo ay mahalikan kita. Walang alinlangan niyang sabi. Napasinghap ako nang humaplos ang mainit niyang palad sa akin. Kahit naka-on ang aircon, ramdam ko pa rin ang kakaibang init na bumalot sa aking katawan. Kevin, nahihirapan kong sabi nang umakyat pataas ang kanyang mga kamay. Nagtaasan ang aking mga balahibo nang maramdaman yon sa loob ng pencil skirt na suot ko. Gusto mo ba to, Luis? Imbis na sumagot, ay napadaing na lamang ako. Sino nga bang mag-aakala, Miss Roxy, na ang biyaheng yon ay magiging biyahe patungong langit pala? Sinong mag-aakala na ang traffic sa EDSA ay magiging pagkakataon para mangyari ang isang kababalaghan sa loob ng sasakyan? Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luis. Ito pong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga karanasan kong kailanman ay hinding-hindi ko pagsisisihan. Araw yon ng Sabado, Miss Roxy. Hindi ko na maalala kung ilang beses akong napabuntong hininga habang naghihintay sa labas ng aming gate. Sobrang bigat ng dibdib ko. Kaninang umaga lang ay ipinadala muli ng aking kaibigan ang mga litrato ni Jim, ang asawa ko ng halos 4 na taon. Nakasama ng babaeng yun, magkahawak kamay, nagtatawanan, parang wala silang ginagawang mali. Hindi lang isang beses niya ito ginawa, Miss Roxy. Mula nang makunan ako, 1 taon na ang makalipas, nagsimula siyang mambabae. Ngunit hindi ko kayang kumprontahin siya tungkol doon. Bukod sa hindi ko alam kung paano, ay natatakot ako sa kung anumang maaaring kahihinatnan ng aming pagsasama. Napipikit na lang ako nang mapansin kong huminto ang isang 7-seater na sasakyan sa aking tapat. Grab ko na siguro to. Bulong ko sa sarili ko. Binuksan ko ang pinto at umupo sa likod. Magandang gabi po, ma'am. Sa BGC po tayo, no? Tanong ng driver. Oo. Mahina akong sagot at walang ganang makipag-usap. Pero nang tumingin ako sa rearview mirror, parang may kung anong kumidlit sa akin. Pamilyar ang mukha ng driver. Lois? Halos hindi makapaniwala ang tono ng boses niya. Napakunot ang aking noo. Tiningnan siya ng maigi. Kevin? Ramdam ko ang pangiti niya kahit nakatingin lang ako sa salamin. Ako nga. Grabe, ikaw nga. Luis Fernandez. Pagkakataon nga naman oh. High school sweetheart ko pa ang magiging pasahero ko. Hindi ko akalaing dito pa tayo magkikita. Bahagya akong natawa kahit masakit ang loob ko. Hindi ko rin ini-expect. Grab driver ka na? Oo, side hustle lang. Kung anong iginanda mo noon. Tingnan mo naman, mas dumoble pa ngayon. Napalunok ako, Miss Roxy. Hindi ko alam pero ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko sa mga sinabi niya. Hindi ka na nagbago. Bolero ka pa rin. Hindi bola yun ah. Kung single ka pa, liligawan ulit kita. Para bang nanikip ang dibdib ko sa narinig ko. Kung single lang ako? Mahina akong bulong. Akala ko, ako lang ang makaririnig. Pero napatingin siya ulit sa rearview mirror. Gumisi siya. Uy, may pinaguhugutan si ma'am. Biro niya, mukhang may mabigat na dinadala. Gusto mo bang pag-usapan? Libreng makinig si driver. Umiling ako pero hindi ko mapigil ang pangingilid ng mga luha ko. Iyong asawa ko,
Si Jim. Niloloko ako. Halos pabulong kong sabi. Tumahimik siya saglit, pero nakita ko ang bahagyang pagseryoso ng mga tingin niya. Walang hiya naman pala yung asawa mo. Hindi niya ba alam na maraming nakapila sa'yo noon? Swerte niya sana at siya ang napili mo. Pero sinayang niya yata. Kung ako yun, hindi kita pababayaan. Maging ang tumingin sa iba. Hindi ko yun magagawa. Hello? Si Lois Fernandez na kaya yan, bro. Napangiti ako ron, Miss Roxy. Sa bigat ng nararamdaman ko maghapon, parang gumaan ang loob ko. At may kung anong kumiliti sa pakiramdam ko. Hindi lang ito simpleng biyahe, alam ko. May maliwanag na spark sa pagitan naming dalawa. Pagdating sa EDSA, ay napasubo kami sa sobrang traffic. Halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Napapikit ako at napasandal. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero ramdam kong palaging nakatingin si Kevin sa salamin. Alam mo, nangihinayang talaga ako. Sabi niya bigla. Napatingin ako sa kanya. Ha? Bakit? Kasi ngumiti siya habang tinitignan ako sa rear view. Bakit kasi hindi tayo nagtagal dati? Baka sana hindi ka nasasaktan ngayon. Napatawa ako ng mahina, pero may halong pait. Ano ka ba? Hindi mo kasalanan. Bata pa tayo noon. Tsaka kung tayo pa rin noon, baka ikaw naman ang nagloloko ngayon. Hindi ako ganun Sagot niya agad. Seryoso ang boses. Pag mahal ko lang. At kung ako ang asawa mo ngayon. Tumingin siya saglit sa akin. Hindi ka iiyak ng ganyan sa loob ng sasakyan ko. Maliban na lang kung maiyak ka sa tuwa. Para akong sinabuyan ng mainit na tubig. Kinilabutan ako, Miss Roxy. Bolero. Bulong ko pero napangiti rin. Hindi ako bolero, alam mo yan. Gusto mo bang lumipat dito sa harap? Tanong niya bigla. Nagulat ako at tumingin sa kanya. Bakit naman? Para maayos tayong makapag-usap. Mahirap pag nasa likuran ka Sagot niya nang nakangisi. Sige na. Para matitigan kita ng maayos. Pilya niyang sagot. Hindi ko alam kung bakit. Pero sumunod ako. Lumipat ako sa passenger seat at naamoy ko agad ang pamilyar na amoy ng pabango niya. Parang high school days lang ulit. Ayan, very good. Sabi niya sabay abot ng seatbelt para ilagay yon. Napalunok ako nang maramdaman ang kanyang braso na halos sumayad na sa hinaharap ko. Kevin, bulong ko. Ngumisi siya, kunwari ay walang mali siya. Relax ka lang. Safe ka rito. Traffic pa rin ng mga oras na yon, kaya halos nakahinto lang kami. Napansin ko ang mga kamay niyang nakapatong sa kambyo, pero bahagyang lumalapit sa mga binti ko. Alam mo, Lu, bulong niya, gamit ang tawag niya sa akin noon. Gusto ko lang sabihin, ang ganda-ganda mo pa rin. Mas lalo ka lang naging... Alam mo na. Napatawa ako ng mahina. Alam ko na ano. Mas lalo kang nakakaakit ngayon. Sabay ngiti niya na parang nangaakit talaga. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero hindi ko siya sinaway. Sa halip, ngumiti ako pabalik sa kanya. At kung hindi lang tayo nasa gitna ng EDSA ngayon. Dagdag niya. Bahagyang ibinaba ang boses. Baka hindi ko na mapigilan pa. Ramdam ko ang malakas na kabog ng dibdib ko. Ramdam ko na ang init sa loob ng sasakyan kahit bukas ang aircon. Hindi ko alam kung dahil sa traffic ba o dahil sa mga binibitawang salita at mga pasimpleng kilos ni Kevin. Tahimik lang kami pero nararamdaman kong palaging dumudungaw ang tingin niya sa mga hita ko. Sinadya kong bahagyang igalaw ang mga yon. At nakita kong bahagya siyang napangisi. Tumagilid siya at humarap sa akin.
Iniisip ko, ano kaya ang pakiramdam ng mahagkan ka ulit? Napasinghap ako sa mga tinuran niya. Kevin naman, bakit? Takot ka? May halong hamon sa boses niya. Hindi naman sa takot ako. Sagot ko agad. Pero ramdam ko ang pamumula ng mukha ko. Nagulat ako nang maramdaman kong inilapit niya ang kanyang mga kamay sa kandungan ko. Mabagal, parang nanunukso lang. Tumingin ako sa kanya, pero hindi ko siya pinigilan. Pwede? Pero hindi na hinintay ang sagot ko. Dahan-dahan niyang pinagapang ang mga daliri niya at pakiramdam ko lalong sumikip ang loob ng sasakyan. Wala kaming takas, Miss Roxy. At wala na rin akong dahilan para umatras pa. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Bulong ko habang napapapikit. Bakit? Mauhulog ka ba ulit sa akin pag ginawa ko ng matagal? Pilyo niyang tanong. Baliw ka. Pero natawa ako ng mahina. Ilang segundo lang ang lumipas bago siya yumuko at hinalikan ako. Parang nawala ang ingay ng paligid dahil sa kaliwat kanang pagbusina ng mga sasakyan. Parang kami lang dalawa ang nasa gitna ng kalsada ng mga oras na yon. Ang bango niya at ang init ng mga kamay niya sa binti ko. Lahat ng sama ng loob ko sa asawa ko parang biglang natunaw, Miss Roxy. Hindi ko namalayan na hinila ko na rin siya palapit. Lalong lumalim ang halikan namin. Nakatulong din na tinted ang minamaneho niyang sasakyan. Walang kamalay-malay ang mga kasabay namin sa kalsada na may kababalaghan na palang nagaganap sa loob ng sasakyan niya. Lou, bulong niya tsaka inihiga ang sandalan ng upuan. Mabilis lang to. Tsaka humaplos ang mga kamay niya sa aking katawan. Tumango lang ako sa kanya. Kevin, please. Pag sumamo ko, dahil hindi ko na makayanan ang ipinadarama ng kanyang mainit na palad. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa akin. Ang tanging namulatan ko na lamang ay ang kabigatan ng kanyang katawan. At doon nga, Miss Roxy, sa gitna ng traffic, sa loob ng sasakyan, doon ako unang nadala kay Kevin. Mainit ang mga naging tagpo. Mabigat at alam kong mapanganib. Pero matagal ko nang hindi naramdaman ang ganoong kilig at init. Dahil sa iba na pala ginagawa ng aking asawa. Nang matapos ay dali-daling lumipat siya ng driver seat. Hindi pa rin umaandar ang traffic. At pareho pa rin kaming hingal ni Kevin. Hindi kami makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Para bang pareho kaming natatawa sa aming ginawa. Lou, tawag niyang mababa ang boses. Ano? Tiningnan niya ako nang nakangisi. Hindi pa ako tapos. Napatawa ako ng mahina. Grabe ka, Kevin. Lumapit ka pa rito. Sabi niya. Pero hindi ko alam kung bakit agad akong sumunod. Umusog ako at mas lalong lumapit sa kanya. Ramdam ko pa rin ang bilis ng tibok ng dibdib ko. Tingin mo ba, hanggang dun lang yun? Nang ikaw na mismo ang nakiusap. Makakapagpigil pa ba ako? Bulong niya. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Pero Kevin, anong pero? Hindi mo ba gusto? Ngumisi siya. Hindi ako sumagot at tiningnan ko lang siya. Iyon ang naging sagot ko. Mabilis niyang inilapit ang labi niya sa labi ko. Mas mapusok at mas gutom. Pakiramdam ko noon ay wala na akong pakialam kung may dumaan man sa tabi at makitang umaalog ang kotse. Ang importante, nandito siya at tinutunaw niya ang lahat ng galit at sakit sa dibdib ko. Kevin, tawag ko ng halos pabulong. Bakit? Baka hanap-hanapin na kita. Amin ko kahit kinakabahan. Napangiti siya sabay haplos sa mga pisngi ko.
Nandito lang ako, Lu. Hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. At muli ay nagpatuloy kami. Mas matindi, mas mahigpit at mariin ang naging palitan namin ng halik. Para bang gusto naming ubusin ang bawat segundo habang nasa loob pa rin kami ng sasakyan. Tahimik lang kami at parehong nakangiti. Alam namin na hihilingin namin na sana ay magtagal pa ang traffic. Hanggang sa malapit na kami sa destinasyon ko. Nakikita ko na sa map ang drop-off point. Pero ang totoo, Miss Roxy, ayoko pang bumaba. Hindi pa ako handang matapos yon. Hindi pa ako handang pakawalan si Kevin. Tahimik lang siya habang nagmamaneho. Pero ramdam ko pa rin ang bigat sa bawat tingin niya. Para bang hinihintay niya kung may sasabihin ako. Kevin, mahina akong tawag. Sabay tingin sa akin. Pwede bang tumigil ka muna dun sa may gilid? Halos pabulong kong sabi. Sabay turo sa isang mas madilim na bahagi ng kalsada. Napangisi siya. Sigurado ka ba? Tumango lang ako. Please. Halos pakiusap ang tono ng boses ko. Hindi na siya naghintay pa. Nagmadali kaming lumipat sa likurang bahagi ng sasakyan. Mabilis ang galaw ng kanyang mga kamay. Mas mabilis ngayon at mas marahas. Para bang alam naming pareho na ito na ang huli. At kailangan naming sulitin. Ramdam ko ang tindi ng mga sandali, Miss Roxy. Ang pawis sa batok ko at ang kakaibang saya at kaba habang may dumadaan na sasakyan sa labas. Pero wala kaming pakialam. Nang matapos ay parehong malalim ang paghinga. Nakatitig lang ako sa kanya. Hinihiling na sana ay magtagal pa kami ng ilang minuto. Lu, tawag niya at hinawakan ang mga kamay ko. Sigurado ka bang okay ka lang? Ngumiti ako. Mas okay na ako ngayon kaysa nung buong linggo. Natawa siya ng mahina. Kung gusto mo, pwede kitang sunduin ulit mamaya. Napaisip ako at ngumiti. Tingnan natin. Bumaba ako ng kotse. Pero bago ko isinara ang pinto, ay bumulong siya. Luis, hindi pa tayo dito magtatapos. At habang papasok ako, yun lang ang naririnig ko sa isip ko. Pagkapasok ko, akala ko tapos na, Miss Roxy. Akala ko sapat na ang ginawa namin para mapawi ang bigat na dinadala ko. Pero habang nakaupo ako sa gilid at tinatanaw ang mga tumatawa kong mga kaibigan, mas lalo lang akong pinaglaruan ng alaala ni Kevin. Ang ngiti niya, ang mga kamay niyang humahawak sa bewang ko, ang hininga niya sa tenga ko at ang init ng kanyang palad sa bawat parte ng aking katawan. Pagkatapos ng kwentuhan at kaunting inuman naming magkakaibigan, mabilis kong kinuha ang cellphone ko. Halos nanginginig pa ang daliri ko habang tinatawagan ang numerong isinave ko kanina. Luis, mabilis niyang sagot. Kevin, bulong ko. Pwede mo ba akong sunduin dito? Tahimik siya ng ilang segundo. Tapos narinig ko ang makina ng kotse sa background. Saan kita sasalubungin? Tanong niya. Makalipas ang ilang minuto, ay naroon na siya sa labas. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Binuksan ko ang pinto at pumasok agad. Pagkahatid niya sa akin, ay sa madilim na parte niya ako ibinaba. Umikot ako sa driver's seat at binuksan ang pintuan. Sinunggaban ko siya ng halik. Mas mapusok at mas sabik. Mas walang preno kaysa kanina. Luis, mahinang daing niya. Kevin, wala na akong pakialam. Gawin na natin ulit. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Umupo ako sa mismong kandungan. Ramdam ko ang tibok ng dibdib ko. Mabilis at sabik habang nakasubsob ang mga labi ko sa liig niya. Ano bang ininom mo? Bulong niya sabay haplos sa likod ko.
Kanina pa kita iniisip, Kevin. Ang mga ginawa natin. Mariin kong sagot. Muling naging saksi ang sasakyan, ang amoy ng pawis, ang ingay ng hininga namin, ang tunog ng leather seats na gumagalaw, at ang pagtama ng mga siko ko sa manibela. May ilang motor na dumadaan sa kalsada, pero wala kaming pakialam, Miss Roxy. Hindi ko na kayang huminto, Kevin. Pigil hininga kong sabi, sabay kapit sa leeg niya, at nagsimulang gumalaw. Mga daing at pagsinghap na lamang ang tanging maririnig sa amin. Napasandal ako sa dibdib niya nang matapos kami. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso niya. Tawagan mo lang ulit ako pag kailangan mo ko. Nandito lang ako para sa'yo. Bulong niya bago ako bumaba. At sa isip ko, alam kong kailangan ko pa siya, Miss Roxy. Ilang linggo ang makalipas pagkatapos ng tagpong yon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napatawag sa kanya at halos kada linggo kung saan-saan kami napupunta. Nandun ang kaba sa dibdib, Miss Roxy. Ang takot, pero mas lalo akong nasasabik. Hanggang isang gabi, matapos ang isang mainit na tagpo namin, ay nagdesisyon akong bumaba sa kanto para hindi mahalata ni Mister. Tahimik lang ako habang naglalakad papasok ng bahay. Pero pagkapasok ko, Luis, napaigtad ako. Naroon si Jim, nakaupo sa sofa. Hawak-hawak niya ang cellphone ko. Naiwan ko nga pala ang aking cellphone kanina. Kanina pa to tumutunog. Malamig niyang sabi. Kinilabutan ako nang makita kong may bagong message mula kay Kevin. Same time next week, hindi ako magsasawa sa Lu. Yon ang laman ng mga mensahe. Pwede mo bang ipaliwanag to? Mahina pero mabigat ang tono niya. Kinabahan ako at nanlamig, pero wala akong maisagot sa kanya. Jim, mag-usap na tayo. Hindi mo naiintindihan. Tumayo siya at inilapit ang telepono sa mukha ko. Anong hindi ko naiintindihan? Na halos gabi-gabi kang lumalabas at may kasamang ibang lalaki? Hindi ko alam kung magpapaliwanag pa ako sa kanya, Miss Roxy. Pero nauna na ang mga luha ko. Galit ako sa'yo dahil pinabayaan mo ko. Mahina akong bulong, halos hindi ko naririnig ang sarili ko. Tahimik lang siya at ramdam ko ang bigat ng kanyang mga tingin. Binigay ko sa'yo lahat ng tiwala ko, Luis. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Huminga ako ng malalim. Hindi ko na kayang itago pa, Miss Roxy. Jim, hindi lang ako ang may kasalanan dito. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Pinunasan ko ang luha ko. Sabay tingin sa kanya ng diretsyo. Alam ko na may iba ka rin. Hindi lang ako ang nagtaksil. Hindi lang ako ang may lihim na tinatago. Natahimik siya, pero kita ko ang pagkakabigla sa mukha niya. Luis, tama na, Jim. Umupo ako sa harap niya. Nanginginig ang boses ko, pero buo ang loob. Napagod na ako. Pagod na ako kakaintindi sa'yo. Pagod na akong tumanggap ng mga litrato mong may kasamang iba't ibang babae. Pagod na rin akong questionin ang halaga ko bilang babae. Tingin mo ba hindi ako nasaktan nang makunan ako? Nang mawala ang anak natin, namatay din ako noon, Jim. Pero imbis na damayan mo ko, pinabayaan at iniwan mo ko sa laylayan. Hindi siya nakaimik, Miss Roxy. Ngunit kita ko ang pamumuo ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Oo, nagkamali ako. Ngunit ikaw ang nagsimula, Jim. Ikaw ang unang sumira sa atin. Namayani ang sandaling katahimikan. Tanging hikbi at mabibigat na hininga ang maririnig sa buong sala. Patawarin mo ko, Luis. Hindi ko alam na ganung sakit na pala ang naidulot ko sa'yo. Nahihirapan niyang sabi. Napangiti ako ng mapait. Tuluyan na nating nawasak ang isa't isa, Jim. Sambit ko sa pagitan ng mga hikbi. At hindi ko alam kung
Paano pa tayong makakabalik sa dati? Nagtama ang mga tingin namin. At sa unang pagkakataon, simula nang malaman ko ang pambababae niya, nagkalakas ako ng loob na sabihin ang bagay na lubos kong kinatatakutan noon. Mas mabuti pa sigurong magkanya-kanya na tayo. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ngunit napayuko siya at marahang tumango. Sa halos 4 na taon naming magkasama, unang beses kong nasaksihan ang pag-iyak ng aking asawa. Dinurog ng maraming beses ang puso ko, Miss Roxy. Pero alam naming pareho, hindi na kami babalik pang muli sa dati. Ilang linggo ang lumipas bago kami opisyal na naghiwalay ni Jim. Hindi madali, Miss Roxy. Hindi magaan. Pero pareho naming alam na iyon ang tamang gawin. At sa lahat ng gabi na pakiramdam ko ay wasak ako, naroon si Kevin. Tahimik lang siyang nakikinig. Tumadaan para bisitahin ako at i-comfort. Isang gabi, habang nakaparada ang sasakyan, ay hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko alam kung tama ba to, Luis. Pero gusto kong manatili sa tabi mo. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari sa amin ni Jim, gumaan ang dibdib ko, Miss Roxy. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, Kevin. Pero gusto kong subukan at sumugal ulit. Kahit saan tayo dalhin ito. Ngumiti siya at hinaplos ang mga pisngi ko. Hindi perpekto. Hindi maganda sa mata ng iba. Pero sa gabing yon, alam kong pinili ko na rin ang sarili ko, Miss Roxy. Ngayon, ay masaya na po kaming magkasama sa iisang bubong ni Kevin. Hindi nawala ang pagiging maalaga at sweet niya sa akin. Si Jim naman, ang huli kong balita sa kanya ay inilipat na umano siya ng agency sa ibang lugar. Sabi ng common friend namin, ay hiniwalayan na raw niya ang mga babae niya. Sana nga ay makapagsimula siyang muli, Miss Roxy. Sana ay mahanap niya rin ang sarili niyang kaligayahan. Yung totoo at panghabang buhay. Hindi lahat ng pagtatapos ay pagkatalo. Minsan, ito ang paraan ng tadhana para buksan ang pintuan ng mas tamang pag-ibig at mas payapang bukas. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Luis.